kung yung worship team member mo na in love sa hindi Christian. Nagkampa tayo ng problema dahil na tumakbo na panahon at sinabi naman ng Bible, mangyayari yun. Nagka-problema rin tayo pagka yung nasa worship team, nagkagusto, yung biglang, I love you, pare. Aray ko. Ay, problema din yun. Lalong malaking problema yun. Na talagang iginugulo ng kaaway kahit saan. Pag nasa Amerika nga kami, mas nakakatakot yung malaki muscle. Tapos naiwan kayo sa elevator, nagbe-beautiful eyes. Ka-gym lang nun. Relationships are important. Inuna ko na yun. Pangalawa, kaya huwag kayong magtaka bago kayo tumugtog, doon kayo nagkaagalit. Bago kayo mag-ministry, doon kayo nagkaagalit. Yung alam mo naman, drummer ka, wala ang dalang drumstick, ang dala mo, manok. Sabong pala. Ang sabong pala. Kaya ito yung value ng dumadating hindi on time. Dumadating ahead of time. Sa group namin, ang aming pakiusap or utos, at least man lang 30 minutes to an hour bago ang gawain nandun ka na. Para pag kami nangyaring hindi naasahan, may panahon pa tayong magawa ng paraan. Pinamin na. Ang hirap nung umahangos, yung on time ako oo nga, 9 o'clock start, 9 o'clock ka dumating. Tapos doon ka palang magtotono, tapos yung sa kinasamang palad naman, nung nagtono ka, dahil yung string mo, 1993 pa, doon pa tumalsik, yung naputol, tapos yung naputol, tinamaan yung bahista. Alam mo yun, yung gano'n na mga pangyayari, dahil nagmamadali ka. That's the whole point, kaya dapat mas maaga. Kasi para magawa natin ang paraan. Minsan may nagsisi na naman yung kasama namin. Pero minsan papunta kaming Singapore. Pagdating namin sa airport, walang dalang gitara. Doon kami sa airport makikita-kita eh. Tinanong, asan gitara mo? Kuya, magdadala po ba? Palagay ko, gitarista ka eh. Tapos masira na araw nyo dahil doon kasi alam man di ka magalit, alam man di mo pagsabihan yung, hindi, okay lang yan, wala kang gitara. Hindi na tayo doon ng walis para kunyari gitara. Tapos multi-purpose, pagkatapos tumugtog, mawalas ka na rin. May iniingatan sa worship team. Totoo to sa experience ha. Bakit naman sa dinami-dami ng babae, yung 3 lalaki sa worship team, isa lang gusto? Wow. May love triangle patulog. Lahat sila nag-beautiful eyes doon sa backup na cute. Haba ng buhok mo. Haba ng buhok nila. Kung ikaw yung cute na backup, huwag ka naman masyadong guilty ngayon. Ba't ikaw ng practice? Parang nakakalalaki yung eh. Dahil sa gano'n, diba? Kung ako leader doon, halika, usap tayo ng 4. Sige, raffle! Sa left. Yung nasa sidetrack tayo sa dapat ginagawa natin dahil sa mga ganun. Hindi ko sinasabing hindi importante yung love life, ha? Dati nga si Pastor Jared, nung binata pa ako, siguro mga 21, 22 years old ako, nagulat ako, sabi niya sa akin nung asawa niya, you know what, we're praying for you. Hindi ko to pastor mentor ko sa worship, pero hindi ko naman siya pastor siya sa ibang church. Pero kasamahan din namin. Sabi niya, your ate and I are praying for your love life. Totoo nga. Kasi pagka nagkamali ka dyan, sira
Una, ministry mo. Pangalawa, sira buhay mo. Kaya pati yan, sinusuko sa Panginoon. Hindi talaga uubra na 14 ka pa lang, girlfriend mo na lahat dun sa church. At talaga ang end game ng pakipagrelasyon, magpapakasal kayo. Hindi pang statistic. Ano yung statistic yun? Siya daw ang pogi. Kaya siya ang girlfriend ko. Nadulas pa siya, boyfriend ha? Pinag-usapan na natin kanina, word, worship, prayer, the Holy Spirit. Ito, practical to. And I might end with this kasi tapos na time ko. Mapapasa na to eh. Kaya lang baka hindi kayo pumunta sa June 12, doon ko sasabihin yung iba. So, iyahang ko talaga to para yung conclusion na doon. Isa sa magdadala sa iyo to be effective in ministry ay madisiplina sa ganito. Yung kaya mo i-overlook. Ulitin ko, kaya mo i-overlook ang offense. Ulitin ko, kaya mo i-overlook ang offense. Ano ibig sabihin? Hindi ka maramdamin. Tataka ka, maraming nawawala sa worship team na pagsabihan lang mali ang chords. Lilipat ng church, mali daw chords ko eh. Kahit lilipat ka doon, lilipat ka rin sa iba kasi sigurado, mali ka din to. As simple as that. Naalala ko, mga aranasan ko. Ngayon yung medyo sa biyaya ng Lord, medyo alam ng mga tao anong mukha ko, anong mukha namin, anong ministry na ginagawa namin. Pero syempre, nag-umpisa kami dati na wala naman nakakaalam ng mga ginagawa namin. So may isa akong kaibigan, this was around 1992, 1993, unang tugtog ko sa Luneta. May gawain doon. Yung year na yon, Luneta sa Aconeta Asutog, nakatugtog ako. Kinuha niya akong keyboardist. Kahit na ang alam ko lang naman sa keyboard ay mali pa. Tapos, magpa-practice kami. Kasi syempre, nakakaba yun. Sa Luneta ka, pag magkamali ka doon, may mga gwardiya si Jose Rizal. Abariling ka. Kamali ka. So, talagang I take time. Siniseryoso ko talaga yung mga ganun. So, kunin ko line-up niya. That time, mga line-up, mga gaya-gaya lang naman kami ng mga kanta. So, naaral ko talaga yun. Tapos, ako pinakaunang darating sa practice. Sa Quezon City. Walang love gift yun. Walang pamasahe. Walang pamirienda. Parang utang na loob mo kung sinali ka namin. Pero sa akin, okay lang yun. Hindi ko naiisip yung mga ganyan. Dapat may pamirienda man lang. Hindi ko naiisip yung mga naiisip yun. Minimum pamasahe. Hindi ko naisip yun. Ako yung agastos ko yun. Practice pa ako. Ako pa pinakaunang darating. Tapos, ang katapusan, pagdating namin sa Luneta, soundcheck na, may darating na magaling mag-keyboard. Etchapuera. Mag-backup ka na lang. Ako na practice, pero backup talaga. Sa Cuneta, Astudong, ganun din. Nag-practice din. Hindi ako nadala.
practice pa din ako. Tapos, pagdating noon, may dumating uling magaling, pangalan Neil Asebro. Hindi nyo makita, madilim. Magpapati ka nga. Hindi, puti lang po. Baka akala nyo no-okray ko ha. Ginagalang ko yan. Bata pa ako, gusto ko na maging katulad niya. Malaki tanda sa akin. So, okay, gano'n na naman nangyari. Eto, matindi. Isang gawain. Araneta Coliseum naman, grupo na namin, 1995. Kami daw ang opening. Tutugtugin namin, dilid namin, Magalak ka Pilipinas, ang Diyos ay sumasayo. Uso pa nun yung mga Pilipinyati, yung mga lalabas na nakakabay. Biglang may lalabas na parang nag-iispadahan. Ganun. Di ba? Ganun yung mga worship ng araw eh. Tapos kailangan para anointed, nakabarong. Na may biyak sa likod. Dalawa lang ang anointed ng araw eh. Either nakakurbata o nakabarong. So minsan, pinagsabay ko yung para anointed talaga. Nakabarong na nakakurbata. Eto na. Ang tugtog alauna, ang start ng gawain alauna. International gathering. Punong-punong Araneta. Ang call time 8 a.m. Dahil tinitigyawat kami pag nalilate kami. Parang kayo. Yung mga hindi sanay mali. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sanay mali. Yung dumarating advance. May tanong sa akin dati sa London Pastor, ginawa ko na po lahat ng paraan nalilate pa rin ako pag Sunday. Sabi ko, kung ayaw mo talaga mali, Friday pa lang dapat nakaligo ka na. So going back to the story, sabi nung 8 o'clock yung call time, 6 nandun kami, nag-soundcheck na kami, tapos nag-bihis na kami. By 1 o'clock, mga 12:30, nakapila na kami sa backstage. Bago mag-1, dumating yung PA, yung, tawag doon sa floor director. Pastor, hindi po muna daw kayo. Meron po muna mauuna sa inyo. Alauna yun. To cut a long story short, sa dami ng dumating na kailangan mauna, 9:00 na, hindi pa kami nag-o-opening. Doon lang talaga ako nakakita ng gawain ng opening sa dulo. Nakaiba din talaga yung gawain na yun. Eto na. Nung kami na, pinaakyat na kami sa stage. May nagpe-pray na pastor. Yung prayer niya, pinakinggan ko. Pa-closing na to Tapos ang instruction sa akin ng floor director, ng PA, Pastor, pagka-amen niya, go na kayo agad. Siyempre, sinunod namin. Pagka-amen niya, into namin. Dan, 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 dan. Yung pag-into namin, sabay-sabay. On cue. Malikod lahat ng tao na uunahan umuwi. Alas 9 na lang kami. Pero tinuloy lang namin na parang hindi namin napansin na tinalikuran kami ng mga tao. Pag-ending namin, right timing din. Ang natira na lang, ushers. Wala talagang sumabay, walang... Pero we just did our best. Kasi kahit nung 1990s, ang disiplina at mentality na binigay sa amin ay, you're doing this for an audience of one. Amen. May isang nakikinig, may isang nanonood. Pag tinagalog mo yung for an audience of one, nag-iisang nakikinig. Nauna na ako doon kasi may composition na kami Tagalog, nag-iisang nakikinig. So kung gagawa ka din ng kantang gano'n, gawin mo na lang nag-iisang nakikinig. 2. Wag mo na akong unahan sa ako nakaisip. Ni-research ko pa yun.
Kung ano talaga Tagalog ng foreign audience ko. So, ginawa, we just did what we have to do, our duty. Tapos, so pagkatapos ng tugtugan, nagliligpit na kami, tinutupi ko na yung dala kong piano, na ganyan. Kasi portable yan may gulong. Ito rin pala, double piano pala dito. May lumapit sa akin, paglapit niya, pwede ko ba mahingi ang number mo? Sabi ko, di nawala naman po ako. Hindi, makuha pala, makuha. Sinulat ko yung number ko. Sabi niya, kayo hinahanap ko. Nung gabi pa lang yun, it was ordained na bukod sa Panginoon na siyang primary audience, may isang tao lang doon na dapat makita kami. Pangalan niya, Bishop F. Tendero. May 1 yun, 1995. Or 96. Hindi ko na maalala kung basta somewhere in the past. May yun by June 12, naglilid kami ng worship for about 600,000 people para sa March for Jesus. Ano kaya nangyari kung nagdabog ako? Ano kaya nangyari kung nag-walk out ako? Parang sa mga conferences namin, may mga nagtatanong, Pastor, pwede ba walk in? Ang sagot ko lang doon, pwede yun, huwag lang walk out. Ano kaya nangyari kung nag-tantrums ako doon? Oo, gagawin ko nga, pero nagdadabog ako. Wala talagang magandang dinudulot yung masyado ang takbo. Actually, last week ko lang nga naisip na nakaka-offend pala yun. Kasi ang slow ko. Sa feelings yan. Ito, financial offense. Alam niyo po, ang aming ministry, hanggang sa ngayon, maraming nagugulat, hindi kami naniningil. Kahit tanungin kami, magkano po ba TF, magkano love gift, ang sagot ko lang doon, actually, I appreciate the question, pero hanggang ngayon, voluntary giving kami. Hindi kami nagsiset ng amount, whether malaki o maliit na gawain, it's voluntary giving. Hindi kami naniningil, pero nagba-blacklist kami. Buti na malinaw. Kasi ito yung nangyari sa amin. Isang invitation sa isang Central Luzon sa isang Luzon na probinsya. Sabihin na lang natin Cavite. Hindi Cavite. Sa ibang lugar. Na-invite kami na foreign sponsored yung gawain. Ito yung mga nakakaba sa isang pastor, lalo na pagka eksakto lang pera mo o kulang pera mo. Yung aabutan ka ng certificate. Or plaque of appreciation. Kasi hindi nababayad sa Shell. Kita ko, sinoli na nila yung plaque ngayon. Tapos ito pa matindi. Pagkatapos ng gawain, nag-thank you sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Bless na bless sila. Kasi nabutan kami ng bookmark. At least may magagamit kami bookmark sa Bible namin. Ano gagawin ko? Alam naman sumugod ako. Alam naman sabihin ko, ano to? Makain ba to? Makain ba to? Ano gagawin ko? Alam naman bigla ako magkwento na, alam mo ba may pamilya kami? Tao rin kami katulad. Ano tingin mo sa amin mga pastor? Alam mo magaganon ako ron. So
ginawa ko na lang yung pinakamaayos. Thank you. Spanish kami. Bigla may tumatawag, kaibigan ko, from a different part of the province. Mga 30 minutes away. Ayoko na pumunta pero makulit. Sabi niya, punta ka dito, niya ka pala eh. Sige na nga. Bigyan din tayo bookmark dun. Dami. Dating namin dun, inabutan ako ng isang sakong bigas. 1999 to, no? Mga ganun. O year 2000, mga ganun. But wait, there's more. Inabutan din ako isang sakong white onions na paborito ko. Paborito kinakain ko yun na hilaw or ihaw. Palagi ko, kaya matagal tayo nagkaanak. Kasi hindi rin ako nagtutoothbrush. Hindi ako magbibintang na nagtutoothbrush, ha? So, kasi nang tinigil ko yun, surprisingly, nagkaanak tayo. So, sinakay na sa van namin. O nga, no, thank you, Lord. Di man kami binigyan doon. May paraan ka. Maantal na yung van namin, unti-unti, biglang merong, Pastor! May ating, Pastor! Ako naman, unti-unting. Kasi narinig ko eh, Pastor! Kung kayo nasa lugar ko, syempre, mamaano rin. At Ate Charo, bigla sinabi ko dun sa, ito ang sasakyan! Yan, yan. Binukas ko pinto, kita ko si ate. Tumatakbo. Bumaba ako. Ate! Ako sa gitna, nagkita kami sa gitna. Sabi niya, sinawaan niya ako sa, bakit kayo nagmamadali? Ate, hindi ko alam na darating kayo. Radyo. Narinig ko lang ang kabayo. Sabi, inabutan ako 2.5. 1999. Laki na yun. Mamaya, pwede rin yun. Mamaya, pwede rin yung kabulit ko. Sige! Ang pinakamahirap na maging puso sa gawain, yung makita mo to na racket. Yun lang. Pwede pala. Noong nag-a-apply kami ng one time, we got interviewed sa Norwegian Embassy. Hindi kami magkaintindihan nung kausap namin kasi tinatanong niya kami kung ano bang career nyo. This is not a career, this is a vocation. Hindi na magkasundo. Kasi pinipilit niya career, pinipilit na yung vocation. Tapos sinabi niya, sige nga, spell vocation, career nga po. K-A-R-I-R. Career. I hope you get the point. Don't be in it because of the money. Kasi mabibigo lang kayo, wala. Actually, pwede. Kailan katumbas nun, minsan makakapanloko ka. Hindi na pinapasabi ni Lord, mapipilitan kang sabi ni Lord kasi mas malaki bigay. Nadamay pa. Don't do ministry because of the money. Don't do ministry because of the allowance. Don't do ministry because of the mileage. Do the ministry kasi gusto mong paglingkuran ng mga. Amen. Hanggang doon na lang muna. Yung magagandang point sa June 12 ko sa lugi naman ako niya. Hindi, palagay ko din na yung sapat para sa akin.
As we close, at least on our segment, before I turn it over sa mga matatanda. Talagang umiwalay sila Sydney, no? Ayaw matawag na matanda. Asan na tong mga katandaan na to? Mga lolo, na kayo dito. As I turn it over, siguro kanta tayo 1 or 2 songs. And then I turn it over to them. I think it's just proper. Yan din ang minsan, dyan tayo naiipit. Praise the Lord! Praise the Lord. Yung saka yung fee. Eto, true story to hindi to kabastusan kaya mag-iingat din dito. Yung minsan worship leader, babae pa naman siya. Ang nasabi niya, true story to. Sabi niya, let everything that has breath, praise the Lord. Dapat yun, that everything that has breath, praise the Lord. Although,